What's up mga brothers on the wheel? Welcome back sa ating FKM Falcon X400 serye. Ito na yung pangalawang episode natin mga brothers dahil nakuha na natin yung unit last time doon sa San Simon, Pampanga. At ngayon naman mga brothers, aalamin natin ang specs and features ng motor na ito para sa mga wala pang idea. Kaya mga brothers, sumama na kayo! Let's go! Sa go! Get ready. Drop the beat. Alright mga brothers, unahin natin ang colored TFT display ng motor. As you may know, sabi ko nga doon sa walkaround natin, meron itong remote mga brothers. So pwede nyo ma-start yung motor using ng kanyang remote and pwede nyo rin siyang iset ng alarm kung ipapark nyo sa mga alanganing area. Ngayon, subukan natin siyang i-start using ng kanyang remote. So double press nyo lang. That's it. Pag-i-start na yung motor. Patayin muna natin. Ayan, para ma-discuss ko sa inyo yung meter panel. Okay mga brothers, yung kanyang meter panel is dalawa yung kanyang theme style, no? Pwedeng parang ito yung sports mode, parang ito yung ordinary mode. Ayan. Pero okay, mas prefer ko itong kanyang parang sports mode dito mga brother. And also, ang kagandahan pa nito, may features ito mga brothers na auto bright adjustment, no? So nag-a-adjust po siya depende sa liwanag na nasi-sensor ng kanyang meter, no? Sa gabi nagda-dark mode siya. Ngayong daytime nakaputi siya ngayon. Alright. No, tapos meron tayo rito mga basic indicators na makikita katulad ng kanyang clock, ABS, ayan, engine check kasi nakahinto ngayon so mag-iilaw yan. Meron din tayo rito voltmeter, mas maganda, nababantayan natin yung battery natin. Temperature ng makina, yung odo mo, kung ilan na yung tinakbo, meron na siya ngayon 218 kilometers and then yung trip mo, ayan. And then meron tayong RPM dito and ang ating speed meter na kilometers per hour. Good thing meron pa siyang gear indicator. Okay? Ang kaganda mga brothers, hindi na hassle mag-set dahil nandito na yung kanyang mga switches kung gusto mong bago-baguhin o makita yung kanyang detalye. Alright? So meron tayo rito premium looks na mga switches mga brothers and also meron na rin itong backlight assist para mas kita sa gabi. No? Meron tayo rito left and right, horn, high beam and low beam. Dito naman meron pa siyang hazard switch, kill switch, switches ng ilaw and electronic starting niya, no? Handle grips niya mga brothers, malaki-laki ito, siguro mga double XL na kamay kaya ito dahil large na ang aking kamay. And bar na bakal at adjustable na brake lever and clutch lever. Alright. No, tangke naman mga brothers, meron tayo dito na 15 liters tank capacity. Yung kilometers per liter niya mga brothers, hindi ko pa masasabi ngayon dahil hindi ko pa nauubos yung kanyang 15 liters. Masasabi ko yan pag nag long ride tayo. Alright. And then meron tayo rito taas na seat height na 790 na ideal para sa mga Pilipino riders natin dyan. Na siguradong pasok ito sa mga 5'3", 5'4" na katulad ko, lapat ako dito basta nakaboots ako. 5'5", 5'7", ayan, wala kayong poproblemahin. Siguro kung mga 5'2" kayo, pababa, medyo may tiptoe na kayo dito. Alright? And then meron siyang bigat na around 185 curve weight. Ayan, ano ko naman, i-stand ko naman. May kabigatang konti, lalo na pagka naka-full tank siya. Pero again, sana yan lang naman dahil isa na itong 400cc na motor. Alright, dito sa harapan mga brothers, meron tayong makikita ritong pormadong headlight. May pagka-futuristic yung design niya mga brothers. Gusto ko to, yung daytime running lights niya, napakalakas. Kahit sa daytime na takbuhan o maaraw, kitang-kita pa rin siya. And also yung kanyang low beam and high beam. Subukan natin para makita nyo. Ito yung low beam niya. Parang meron siyang lente rito ng salamin. So mas malakas yung bato niya. And then kung high beam natin,
ayan na, iilaw na yung ilalim. So sabay siya, no? Mas malakas yung bato nito. Napansin ko na pag inilaw man yung low beam niya, may extend yung ilaw hanggang dulo ng kalye. Alright, so kahit hindi na kayo magpakabit ng mini driving light, pero depende pa rin kung mahina yung mata nyo, pakabitan nyo, especially kung naglo-long ride kayo mga brothers. Meron tayo rito nga turn signal lights na ani mo ay parang kanyang tenga. Ang gusto ko dito flexible. Ito lagi ko hinahanap sa mga turn signal lights pag nakalabas. Kailangan flexible para safe. Ang kagandahan mga brothers, LED na rin ito, LED headlight, pati yung daytime running lights mo. Isa pa sa main features ng motor mga brothers, meron siyang built-in camera, no? So napakadali lang nito, ida-download nyo lang yung apps. And then, kukonect nyo na sa wifi nyo na may password na 128, ma-access nyo na siya. Ma-access nyo na siya. But again, kahit hindi nyo siya, nakakonect sa cellphone nyo, time to time nagre-record siya. So, yung mga lakad nyo mga brothers is safe na safe kasi naka-record siya all the time. Alright? So, meron tayong front suspension dito na upside down port, which is ito yung mga hinahanap natin sa mga big bike, no? Kagandahan, may reflector na rin ito, magkabilang side. Okay? Then, meron tayo ritong pormadong fender, and I think ang kulay nito is a dark gray finish. And then, meron tayo ditong accent ng kanyang pagka-silver, and then, allen bolts na tornilyo. So, meron tayo dito sa harapan mga brothers na disc brake, no? Dual disc brake ito, at meron itong disc rotor na 280mm. Malaki-laki na rin. At isa pa mga brothers, meron na rin itong ABS, no? Isa po sa mga safety pagdating sa preno. Tapos, tagdalawang piston pot caliper ang kanyang preno dito, no? Meron naman tayo dito mga brothers, pagdating sa gulong na 17 inches na Kenda tire. Ayan, napakaganda, Kenda na pala siya. And also, ang kanyang tire size is 110 by 70. And of course, tubeless na rin ito. Alright mga brothers, dito sa likod, what we have here is a monoshock. Ang kagandahan pa rito mga brothers, naka-linkage na ito and also adjustable na rin siya. Depende sa gusto nyong pre-play dito sa likod. Okay, isa pa sa gusto ko dito mga brothers, naka-dual exit muffler na rin siya and also stainless made na rin yan. So hindi yan basta-basta kakalawangin. Ang style ng fender dito sa likod is split type. Ayan, nakikita nyo magkahiwalay siya. Meron tayo rito solid plastic mga brothers. Nandito na rin yung plaka, may integrated na ilaw and also meron din tayo ditong reflector. Alright, so pagdating dito sa ibaba mga brothers, meron tayong parang peak dito ng kanyang fender na which is parang dark gray din yung kulay, no? Na naka-align doon sa fender niya sa unahan. And then meron tayo ditong LED na taillight. Pailawin natin para makita nyo. Oh, di ba? Napakaganda. And also meron din tayo ritong flexible turn signal lights na LED made na rin, no? Pagdating dito sa baba mga brothers, meron tayo ditong disc brake na single piston caliper and also yung kanyang disc rotor is a 240mm. At for the safety, meron na nga rin itong ABS. So it means dual channel ang kanyang anti-braking lock system. Okay, dito sa likod mga brothers, may tire size ito na 17 inches na 150 by 60 at 17 inches. Of course mga brothers, tubeless na rin ito and branded by Kenda. Alright. Let's check it out yung kanyang makina mga brothers. So meron nga itong 401cc. Ayan may butal na. Para siguradong papasok ito dito sa highway sa ating bansa. And also twin cylinder na rin siya. So it means dalawa yung kanyang piston, no? Per piston mga brothers, meron siyang 4 valves and then double overhead cam yung kanyang cam setup. Meron na nga rin itong 6-speed manual transmission at meron nga nagsasabi na ito daw naka-slipper clutch ayon sa mga ibang motovloggers na nag-review nito. Well, kung meron, dagdag puntos kasi hindi naman kinomercialize talaga ng FKM, no? And napansin ko sa kanya na napaka-smooth at napaka-swabe ng kanyang cambio nung ito ni-ride ko pa uwi. Okay? At hindi ka na rin mag-worry sa isang ito mga brothers kung mag-long ride ka o maipit ka sa mga traffic dahil meron na siyang liquid cooled sa kanyang cooling system at meron itong dalawang fan na naglalamig dun sa mismong radiator or sa coolant ng motor. Okay? Not to mention mga brothers, meron na rin tong hard plastic dito na skid plate, no, for extra protection sa dumi and also protection na rin ito ng makina kung sakaling sumabit ka dito
sa ilalim. And by the way mga brothers, meron nga pala itong ground clearance na 170 mm. Okay? So pag-usapan natin yung power ratio, meron nga itong 38 horsepower pagdating sa kanyang dulo at kaya namang umarangkada mga brothers ng 35 Nm of torque. Alright? At abangan nyo mga brothers ang ating full performance review dito sa motor na ito sa mga susunod nating episode. Alright mga brothers, ang motor na ito ay merong presyo pagdating sa kanyang cash na 208,000 pesos lang. Yes mga brothers, you heard it right. Napakababa ang presyo nito pagdating sa twin cylinder na 400cc. And I think ito na tayo pinakamababang makikita nyo sa market ngayong taon. Okay, and for the installment and terms mga brothers, i-PM nyo lang po ang FKM Antipolo and FKM Muntinlupa. Nandyan naman yung link nila sa description ng video para meron kayong idea pagdating sa kanyang terms and installment. So mga brothers, i-comment nyo naman kung ano masasabi nyo sa motor na ito, pag-usapan natin sa comment section. At ano pa ba yung mga gusto nyo pa-vlog sa mga motor ng FKM, comment nyo na rin. And syempre kung di pa kayo nakapag-follow dito sa ating Facebook page, mag-follow na kayo and mag-react na rin kayo sa ating episode na ito. Kung dito naman kayo sa YouTube nanonood mga brothers on the wheels, huwag nyo kakalimutan mag-subscribe, i-click yung notification bell para updated kayo sa tuwing maglalabas tayo ng panibagong episode dito sa ating serye na ito. So mga brothers, ako po si Art, ride safe and cheers!